Ang talino ni BBM, hindi kayang tapatan ng mga Duterte. Kaya pala sabi ni BBM, kumuda ka lang ng kumuda. Hindi kita papalagan. Hindi nga talaga pumalag. Ma'am Lynn Tamori, hello po. Alam niyo, magandang pag-uusapan to ngayon. Ang mga hindi po nakakaalam, malalaman niyo po. Yung mga, ito nga sa totoo lang ha, the history repeat itself. Actually sa title natin ngayon, NSC, tinanggal na ang mga Duterte, pati yung mga iilan sa mga dating presidente, dating vice presidente, at kasalukuyang vice presidente. Tinanggal na ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan nga ang masasabi natin na lintik lang ang walang ganti. Oo, yan. Sabi ko nga sa inyo, matalino talaga si BBM. At totoo lang, nagugulat ako eh. Biruin nyo ang batas na yan na ginawa ang National Security Council noong 1950 pa. So ibig sabihin pala, yung sinasabi ni Digong na si BBM weak leader, walang ginagawa, nasa Malacanang lang, nag-aaral pala sa mga batas noong unang panahon. Di ba? Si BBM lang ang gumawa niyan. Yung mga nakaraang presidente ng Pilipinas, walang ginawa. Oo, kung hindi magnakaw, makasuhan ng plunder, may bracket sa liig, kung hindi magpataya ng weteng, ma-impeach, kung hindi magpa-war on drugs. Di ba? Sabi ko sa inyo, maganda. Maganda po talaga. Jake Puen. Ayan, nandyan ka na naman. Susunog ka na naman ito. At totoo lang mga kababayan na, ay nako, MG ulit. Maraming salamat po sa yung $20 super sticker. Naku, ayan na nga. Ito na nga sinasabi ko, umuulan na naman tayo dito ng katalinuhan. Saka may umiyak. Alam nyo, the more na may maraming magpalipad, the more na maganda yung ating topic. Laliman ko pa ang kahulugan nito. May mas mapipikon pa. At totoo lang nga, ganito yan. According sa aking nakalap, according sa aking napanood na balita, ang National Security Council, na kung saan kasali po dyan yung mga dating Vice President, President at mga matataas na opisyalis sa Pilipinas. Ngunit, sa ginawa ni Digong, hindi pa yun pinalagpas lang yun ni BBM. Ma'am Rosalinda, maraming salamat. Pinalagpas yun ni BBM, yung tumakbo si BBM dati na ang sabi, meron tayong kandidatong adik. Meron tayong presidente, bangag noon, bangag pa rin ngayon. Pinalampas ni BBM yan. Pero yun pa lang, threat na yun. Wala pa kasi sa power si BBM at the time. Di ba? Ma'am MG ulit, maraming salamat po talaga. Oo. So ngayon, ang nangyari, Ma'am MJ, so yun nga ang nangyari. Si BBM, pinalampas niya lang yun. Kasi sabi niya, mahirap naman na kalabanin natin si Digong. Baka hampasin tayo ng microphone niyan. Si Trillanes nga, halos hinampas eh. Nanginginig, sabi, lolo. Buha ganon. Inis na inis kay Trillanes. So ngayon, sabi ni BBM, okay lang yan. Wala na sa power yan. Dala lang ng kaulyanin yan. Okay, ango-ango na yan, sabi sa Bisaya. Nag-uulyanin na yan, hayaan mo lang yan. Kasi kasama ko pa naman si Inday. Pero doon na lumabas. Oo. Dumating ang araw, tahimik na si Digong kasi papasok ang ICC. Si Digong na nahimik. Ngayon, si Inday naman yung kumuda. Si Inday Lustay. Kuda ng kuda. Ang nangyari, na-threaten ang bayan. Pati presidente, binantaan na. Meron akong nakausap na killer. Sabi niya, kumbaga parang guns daw, may guns daw siyang nakausap. Na kapag siya namatay, patayin daw si Bongbong, si Lisa at si Romualdez. Doon nangyari na nagkaroon ng security threat. Si BBM. Banta sa presidente yon. So ngayon ang nangyari, so habang binabatuta, habang binibira ni Maharlika, ng mga vlogger dyan sa kabila ni Inday Sara na ang sabi si BBM daw tamad, walang ginagawa, weak leader, habang nanahimik ang isang BBM,
nag-aaral pala ng batas. Kinakalkal ang mga lumang batas. Oh, paano natin masolusyonan? Siyempre, abogado si F. Elisa. Oh, paano natin masolusyonan? Hello po sa'yo, Isabel, Portugal. Sabi niya, bubungit daw. Ito yung sinasabi mong bubungit. Sa sobrang kabubungit nga ni BBM, ayun, wala ng power si Digong, wala ng power si Sara, wala ng power si Erap, wala ng power si Gloria. Bakit lahat? Nagtaka lang din ako. Hindi nyo ba napansin, si Erap, si Gloria, si Digong, si Sara tinanggal sa National Security Council? Bakit? Kasi ang apat na yan, magkakakuntsaba yan. Nung panahon na si Erap kinulong, binigyan ni Gloria ng pardon. Noong panahon na si Gloria ikukulong at may bracket sa liig, binigyan ni Digong ng pardon. So, di ba? Lahat ng yon, puro may kaso dahil kay Digong. Dahil kay Digong nakalaya ang mga hayop. Yan yung mga nagpapahirap sa bansa. Ngayon, ang sabi ni BBM, kung meron tayong gagawing aksyon ngayon para sa ikaunlad ng ating sandatahang lakas, malalaman ni Sara, malalaman ni Digong, malalaman ni Gloria, malalaman ni Erap. Bakit? Si Gloria noon kaya nakasuhan ng plunder dahil sa pakipag-ugnayan sa China sa ZTE deal. Alam mo yung ZTE deal noon? Yung nagpagawa siya ng tower sa probinsya na may mga telepono na huhulugan ng piso na nilalagay sa barangay office. Nabutan nyo yon? Paki-comment. History repeat itself Di ba yun yung mga project ni Gloria noon? ZTE deal, nagpatayo ng tower, may mga telepono, hulog-hulugan ng piso, may nangyari sa mga telepono hanggang ngayon nakakabit lang sa dingding ng barangay office. Totoo yan. Kasi isa din ako niyan, tatawag-tawag din kami. China po yon, utang yon. Sa sobrang laki ng utang ng China, walang wenta, si Gloria nakasuhan ng plunder, nakulong, pero house arrest lang. Ngayon, para mawala ang kaso, tinulungan ni Digong. Ganon din si Erap, weteng, na-impeach. Lahat ng ari-arian kinalkal, pati mansyon sa Boracay, tanggal. Totoo yan. Nabutan ko yan Ba? Ngayon, nangyari, sabi ni BBM, kapag gumawa tayo ng panibagong transaksyon dito sa mga iba-ibang lugar na magbibigay ng mga baril, armas, para sa sandatahang lakas, malalaman ng kalaban. Bakit? Andyan mismo yung mga kalaban sa bansa. Sino bang kalaban ngayon? Mga Duterte, si Arroyo, si Erap. Yan yung mga magkakakuntsaba yung mga yan. Sabi ni BBM, threat sa buhay ko to. Threat sa Pilipino tong mga to. Tanggalin natin sa National Security Council. Bakit? Ngayon, ang tanong, Ken, pwede bang umangal si Digong, si Sara, si Erap at si Gloria? Wala silang karapatang umangal. Bakit? Ayon sa batas na nakasaad, at number 81 sa Republic Act na gawa ni BBM ngayon, wala silang karapatang umangal kaya wala naman sila sa posisyon. Ngayon ang tanong, bakit si Sara Ken tinanggal sa National Security Council? Vice President pa siya. Vice President nga siya. Ang problema, terorista na ang turing ni BBM sa kanya. Bakit? Ikaw ba naman babantaan mo yung presidente? Diba? So anong tawag sa'yo? Once na ang presidente sa Pilipinas madapa, mamatay, si Sara ang may kasalanan. Bakit? Binantaan niya Diba? Binantaan niya. Yun ang totoo. Magla-like po tayo, pantay po natin yung like. Diba? Yan ang totoo, binantaan niya. So ang tingin ngayon ng presidente at ng palasyo kay Sara, terorista. Maskin isang slide lang ni BBM babagok ang ulo, kasalanan na ni Sara yan. Bakit? Threat nga, nag-threat siya na kapag si Sara daw matege, papatayin daw si BBM. Ay nako, Ma'am MJ ulit, maraming salamat. Oo, tamang-tama po sa apelyido Ma'am MJ ulit. Ulit po talaga. Totoo yan. Ngayon, akala siguro ni Sara na kapag ginurgur niya ang liig niya, kasalanan ni BBM. Akala siguro ni Sara na pagpilayan niya ang kamay niya, kasalanan naman ni BBM. Wala nang naniniwala sa'yo, Inday.
Di ba? Lalo ngayon, di ba? Yung mga loyalistang nanonood sa akin, siyempre, alangan man maniniwala sila kay Banat Bay. Alangan man naniniwala sila sa mga DDS vlogger. Malamang dito yun sila maniwala sa akin. Bakit? Totoo ang binalita natin. Totoo po ang lumabas sa bunganga natin. Pinifeatured na nga tayo ng iba-ibang vlogger dyan eh. Di ba? Ngayon, akala ni Inday na kapag madapa siya, si BBM may kasalanan. Hindi niya inisip na mas paniwalaan si BBM ng taong bayan kasi na kay BBM nakasalalay ang Pilipinas. Bakit papaniwalaan ng mga Pilipino si Sara? Wala naman siyang kwenta. Sabi nga ni BBM, kuda ka lang ng kuda. Antayin mo lang pag ako ang gumawa. Oh. Di ba? Ay, salamat Uy, po. maraming salamat po, Ma'am Sama, Tawit Hawit Channel. Thank you so much Thank po. you so much. Di ba? Kaya ngayon, mga kababayan, ito lang talaga ang masasabi ko sa inyo. Alam nyo, napakasakit ng isipin, pero for the first time at pinakaunang nangyari ito sa Pilipinas, pinakauna sa history in the Philippines, na tinanggal sa National Security Council ang mga matataas na opisyal sa Pilipinas. Kasi kung gusto mo na maligtas ang bansa na walang kontak sa China, kasi kung tutusin kahit kayo alam nyo mismo ang mga Duterte pro-China talaga yan. Bakit? Simula nung sinakop ng China ang West Philippine Sea, yeah? Ni utot ba ng mga Duterte, naririnig ninyo na nag-react sila? Wala. Simula nung tinaga ng Chinese Coast Guard ang daliri ng Coast Guard na Pilipino, simula nung binutas ng Chinese Coast Guard ang mga barko, no, yung mga rubber boat ng mga Filipino Coast Guard, may narinig ba kayo pagdating sa mga Duterte? Wala. Diba? So ang nangyari, threat sila sa ating bansa. Kaya ang ginawa ni BBM ngayon, tinanggal sila. Bakit? Pag gumawa si BBM ng nuclear missile, di ba? Actually, naalala ninyo yung missile na panglaban sa typhoon, yung bongbong ba yun? Sinong nakakaabot nun? Panahon ni Ferdinand Marcos Sr. yun. Ganito po kasi yun. Ganito. Meron ang China kasi ngayon nagmamakaawa sa Pilipinas. Hindi daw sila nakikipaggulo. Ang gusto lang nila mag-usap ng masinsinan. Kasi ang mga Pilipino nakipag-usap sa kanila ng ayos, hindi sila pinapakinggan. Binubomba nila ng mga Pilipino Coast Guard. 'Di ba yung mga Navy, binubomba nila ng tubig, tinaga, initak yung rubber boat. Hindi sila naawa sa Pinoy. Gumawa ng action ngayon si BBM na binalik ang dating bongbong missile. Sinong nakakaalala sa bongbong missile? Ito pakita ko sa inyo. I-search ko lang po muna ha. Kasi baka hindi nyo po naalala, ito po yung ginawa noon ng Marcos administration or Marcos Senior administration. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, yan po yung missile na anti-typhoon. Ayan po yung missile na anti-typhoon. Yang missile na yan ay binuo po yan ni Ferdinand Marcos Sr. Kasi sabi ko nga sa inyo, history repeat itself diba? Sa mga hindi nakakaalam, tayo ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na nakapagawa ng sariling missile. Wala pa yung North Korea. Nawala to pagdating ni Aquino. Binura lahat yan, pinagbibenta lahat yan. Pati yung planta ng paggawaan ng bakal sa Iligan City, binenta lahat yon. Sinong nagbenta? Si Ramos. Hindi alam ng mga DDS yan kasi wala silang history. Yeah? So ngayon, ang nangyari, itong missile na to binalik ni BBM. Binalik niya ang bongbong missile na anti-typhoon. Natakot ang China. So ngayon, dahil binalik ni BBM yan, kapag kasali pa sa National Security Council itong mga Duterte na pro-China, pwedeng malaman ng mga Duterte at magiging spy sila, ipaalam nila ito sa China. So ngayon, ang mangyari, galing Amerika. Galing nga Amerika, wala naman tayong pagawaan ditong ganyan ngayon, kaya tinanggal ni Pangulong Marcos ang mga Duterte o mga pro-Chinese. Paano tayo gagawa ng sarili nating armas kung nalalaman ng iba? Diba?
So tama lang na tinanggal. Wala rin namang kwenta. Bakit isali mo pa si Digong? Imamamatay na rin naman yan. Bakit isali mo pa? Bakit isali mo pa si Sara? Puro lang naman kagagahan ang ginagawa niya. Bakit isali mo pa si Erap? Ngungo na nga. Bakit isali mo pa si Gloria? Di ba? Oh. Kaya tinanggal niya lahat. Walang tinira. Oh. Ngayon, kapag humakbang si Pangulong Marcos at gagawa ng panibagong armas, panglaban sa anumang bansa na lulusob sa atin, okay, walang hadlang. Bakit? Wala nang spy. Hindi na malalaman ng Duterte. Sasabihin naman ni Digong yun kay Xi Jinping, ni Sara kay Xi Jinping, Ni hao, Shipu, Shipi, Wang Chao, Chicheria, Piatos, Nova. Diba? Lagyan mo na